Wala nang kwenta pa ulit-ulit eh. 'Di ba? Pag-usapan naman natin mga kababayan. Nako, GP, napakabilis naman ng content mo. Aba, ganun talaga tayo. O, pag-usapan naman natin ito. Noong mga nakaraang buwan ay lumabas, alam nyo naman kung sino po ang nag-divulge. 'Di ba? Etong picture na nasa inyong harapan, sabi ko nga, bata ni Digong na si Paeldon sangkot kay Alice Guo. Papunta na kay Digong ang lahat ng investigasyon na ito. Bakit kamo mga kababayan? Si Alice Guo po ay nagsalita, 'di ba? Nagsalita na at itong si Mary Ann Francisco ay nagsalita din. At pinangalanan itong si Paeldon. Alam po natin mga kababayan, mga ka-GPnatics, dati inahanap natin bakit may picture itong si Digong at itong si Alice Guo kasama si Paeldon, kasama ng kapatid ni Alice Guo. Sabi ng iba, nako, ikaw Mr. Sunglasses Willie Garte. Willie Garte ang tawag sa akin no? Sabi nila, fake news ka, inedit mo lang yan. Anong inedit? Wala naman akong inedit dyan sa picture na yan. Tapos, lumabas po ang mga balita na itong si Bongo ay pumunta sa bahay sa birthday mismo ni Digong at ipinakita ang background, 'di ba? Nung pinakita yung background, aba, parehas to, may significance doon sa picture nila Alice Guo. At ang palusot nitong si Digong, sabi nung totoo yan. Didibang yung mga nagsasalita na hindi raw totoo, na edit ko lang daw. Tinadibang, umamin si Digong eh. Sabi ni Digong, totoo yan, nagpunta sila dito sa amin. Ano ang dahilan? Sabi ni Digong. Kasi nung yung mga mayor, naglalakbay aral yung mga yan. Naglalakbay aral. Huli na naman. Bakit? Kasi itong si Digong at nung panahon na yan, hindi pa naman po mayor si Alice Guo. Paano maglalakbay aral? Kasi ang naglalakbay aral lamang ay mga taong gobyerno. 'Di ba? Hindi pa naman taong gobyerno niyan si Alice Guo. Panahon ng 2021, hindi pa po mayor si Alice Guo. Ngayon mga kababayan ko, dahil sa pagpapatunay sa pagpunta ni Bongo, hindi ko alam kung sinadya niya yon dahil sa galit kay Basti Duterte, eto na nga. Sa Senate investigation, lumalabas din po ang pangalan ni Paeldon, mga kababayan, na may kinalaman sa Pogo. Eto pa nga si Bato, galit na halos talagang pwede mo nang pwede nang pakuluan ng mainit na tubig. 'Di ba? Eto, pakinggan ninyo. Teka ha, punta muna tayo kay Mary Ann. Ipinasight in contempt ng Senado si Mary Ann Maslog na isa sa kinasuhan kaugnay sa textbook scam noong 1998 at iniuugnay ngayon kay dismissed Bamban Mayor Shoutout Axel Roses ha. Ayan si Tokis. Lisbo. Nakatutok si Rafi. Humarap sa pagdinig sa Senado ang nagpakilalang si Jessica Francisco na tumulong umano sa pagpapasuko kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo noong panahong nagtatago ito. Nagboluntaryo raw si Francisco dahil kilala niya si Atty. Stephen David na abogado ni Guo. Pero tanong ng mga senador, bakit tuloy pa rin ang pakikipag-ugnay nito kay Guo kahit nung nakakulong na ito sa PNP Custodial Center? Sinamahan pa umano siya sa loob ni PNP IGOIC Police Brigadier General Romeo Macapaz. Ang sabi ni Ma'am Jessica, mayroon si Alice i-reveal na informasyon vital sa kampanya natin. Ano yun? Kampanya. Ano yun? Impormasyon na yun? Ano? Anong vital information? Sige. May mga involved pa na malalaking tao. Yun na! Sabi niya, Yun na! Yung pangalan ni Presidente Duterte, pangalan ko, pangalan ni Bongo, pangalan ni General Karamat, na i-implicate doon sa pidabit na hinahanda ni Maslog. Tamang hinala si Bato, mga kababayan.
Pag guilty, ganyan no? Eto lang kung meron ka talagang tinatawag natin na ebidensya, sabi niya kasi, I will pin you down. Pero mga kababayan, nananakot lang, nakikita natin, ito si Bato, nananakot lang. Bakit? Last term niya na yan sa Senado. Di ba? Oh. Sabi ng mga senador, si Francisco ay totoong si Mary Ann Maslog, isa sa mga kinasuhang kaugnay ng 24 million peso textbook scam noong 1998 at ipinadeklarang patay na sa Sandigan Bayan ng kanyang abogado. Nauna nang sinabi ng NBI na si Maslog at Jessica Francisco ay iisang tao lang. Nang pilitin siya ng mga senador na sabihin ang mga isiniwalat ni Alice Go, isinulat niya ang katagang file doon. Nang tanungin kung bakit niya ito isinulat, Isa lang po yan sa mga names. Okay. Oo. And, Your Honor, I'm sorry po. I don't think I have the right po. Kasi hindi po ako sure. No, Hindi, it's not a matter of names, Your it's Honor. true or not. Gaya ng sinabi ko kanina, yung komite magtitimbang yan. Ang tanong lamang ay anong sinabi? Ano yung sinabi? Your Honor, I can't. I'm sorry, Your Why Honor. not? Why can't you? akusasyon sa Okay. Mga kababayan, 'di ba? Binanggit ni ito yung binanggit ni sinulat sa papel. 'Di ba? Binanggit ni Mary Ann. O ngayon, mga kababayan ko, nagko-corroborate yung sinasabi niya si Nicanor Paildon. Ito yung isa pang katibayan na kung saan, hindi ko lang kasi makuha yung video ni Alice Guo na kung saan po isinulat din yan sa papel at sinabi po yung pangalan, kung natatandaan nyo yung sinabi niya, bingo! Yun ang sinabi nila, akala natin noon, yung pangalan ni Bongo. Yung pala, bingo, pangalan ni Paildon yun, yung sinulat sa papel. Ito, sabi ni Risa. Sa pag-aalam ko, hindi pa siya nag-express ng intensyon na mag-cooperate, pero pag-uusapan namin sa komite kung pwede nga namin siyang imbitahin given the circumstances. At susulat na po kami sa korte sa susunod na linggo. And then last question from my end. Ma'am, doon sa inyo naging executive session with Alice Guo last Ito na. Tuesday po. Aha. Ba na na-share information na si Alice Guo, naging worth it naman po yung more than 1 hour nyo na executive session with Alice. More than 1 hour nga Pero hindi pa rin completely worth it. Hindi pa rin sulit na sulit. Dahil wala rin masyadong maraming bago. May ilan na mga kapirasong sinusubukan pa naming i-follow up in open hearing. So no more executive session with Alice Guo, ma'am. Looks like no more executive session with Alice Guo or Go Hopping. Okay, next si Victoria Tuloy po. Hi ma'am. Hi. Sabi po ni Senator JV kahapon, meron daw bagong names na sinabi si Go dun sa executive session. Can you confirm mo? Yun yung bahagi sa mga kapirasong ilang mga bago na yung ibang kapiraso nun naririnig namin dati. So, para maging mas sulit, mas worth it, yung time hindi lamang ng komite pero ng publiko na sumusubaybay dito, sa huling pagdinig dito laban sa POGOs ay susubukan na naming ipin down yung katotohanan tungkol dyan at ang kaugnayan niyan sa paano tumakas si Guo Huaping, sino yung mga taga-gobyernong tumulong sa kanya, at ano ba yung sa mahalagang issue ng espionage ang ma-establish namin. Kasama na yung mahalagang input nung nakaraang hearing ng NICA. Ma'am, nung last hearing, medyo shocking yung participation ni Mary Ann Maslog Yes. dito kay Go. Do you think dapat papanagutin po ang PNP Intelligence Group kasi binigyan siya ng access, binigyan siya ng authority? Yun yung isang fina-follow up pa namin kung ano yung naging papel ng PNP Intelligence Group dito sa saga ni Guo Huaping at kung ano din ang maisasagot nila sa amin sa komite sa aming mga tanong. So kasama yon sa ilan sa importanteng huling itatanong at kukuhanan ng sagot ng komite sa last hearing. So invited Hindi, sa totoo lang kasi syempre mga kababayan, dahil nga itong si Mary Ann na Maslog or si Mary Ann Francisco, nalilito ako sa pangalan kasi may dalawang pangalan siya At eto, di ba, sinasabi niya na ang paliwanag niya kaya rin siya napakakapasok doon sa mga selda ay sabi niya siya daw ay PhD. 'Di ba? So maraming pagtatakip dito kay Mary Ann Maslog. Ngayon mga kababayan, yung intelligence parang hindi nila alam ang tunay na pagkatao nitong tao na ito.
So, ginagamit nila kasi marami daw access. Yun yung nakikita ko rito. Pero in the end, nakita nila na isang tao lang pala ito. Ito pala yung tao na nagkunwaring patay na may kinalaman nga doon sa text, ano yun? Books, di ba? Textbook scam ba yun? Tawag doon, mga kababayan, nakalimutan ko na eh. Basta may book. Kayo na bahala doon kung ano yun. Ngayon, ang matindi, yung binitawan niyang isang salita kanina, na name ni Nicanor Paeldon at nagko-corroborate yun kay Alice Guo. Sila, ma'am, sa next hearing. Invited po sila. So you're looking into their possible liability rin po? Jessica Francisco at Mary Ann Maslog. Tama po. Sorry, salamat ma'am Sandra Valdez, no? Mary Ann Boslog. Nalilito talaga ako, ma'am Priscilla Kojima Conbanua po. We're looking into their possible liability or otherwise yung kabuuang naging papel nila dito sa aming investigasyon laban sa Pogo at pati na yung ano ba ang papel ni Guo Huaping sa lahat ng ito. Ma'am, sabi ng BI, si Guo Huaping ay possible lumabas daw po through a private hangar or private airstrip. Meron po ba kayong information about it? Mas inaasahan ko pa at iniintay at pagbabatayan ng mas conclusive yung complete report ng Bureau of Immigration na sinabi ni OIC Viado kahapon na kukumpletuhin pa nila. So hopefully within the next few days. Thank you. Ito na, babanggitin na dito mga ka-GP Natics. Mukhang nagko-connect kasi. Ito, unahan ko na. Taga Bamban Tarlac lang din, taga Tarlac lang din pala itong si Paeldon. Mukhang ito talaga yung nagko-connect. Sorry to say this, but 'di ba, sino ang magko-connect pa kay Duterte? 'Di ba? Mga kababayan, nakita natin doon sa picture. Ito, bago tayo pumunta doon sa usapin na 'yan, pakita ko lang ulit yung picture kanina. 'Di ba? Yung picture na ito na nandun si Paeldon, sino magko-connect kay Digong? Or sino ang tulay? 'Di ba? Siyempre mga kababayan na nagsama dito kay kila Alice Guo at kay Wesley Guo na pumunta ng Davao sa bahay mismo ni Digong, si Paeldon. Kaya sabi ko parang nagtutugma talaga, napapunta ang lahat kay Digong na sila ang talagang may kinalaman na ulo ng tinatawag natin na Pogo. Siya rin naman ang gumawa ng Executive Order number 13, di ba? Kahit na hindi niya gawain dapat ng legislator, ginawa niya sa executive. Ang masasabi ko lang po, talagang magpakita naman Teka lang. May natawa ako dito. Nakalimutan ko na to, pinaalala nyo pa eh. Sabi ni Jing Garcia, di ba syota ni Trixie Angeles yan? Pero ako may nabalitaan pa dyan na mas malupit. Kaya lang ayaw ko sabihin dito. PM nyo na lang ako kung ano yun. sila ng konting hiya. Ang bibigat po ng mga kasong inihaharap sa kanya, trafficking, abuse, various forms of abuse laban sa mga bata at iba pang mga vulnerableng sektor. Bumalik kay Gano'ng katagal Kibuloy. siyang tumakas sa batas, nakakuha pa talaga ng kung anuman para ihain ang sarili bilang isang mambabatas. Gayunpaman, mas nagtitiwala ako sa kakayahan ng ating mga kababayan at magiging kapwa botante sa susunod na taon na huwag bigyang daan ang ganyang klaseng kandidatura. Kasi ang dapat iboboto ay mga lawmakers, hindi po lawbreakers. Nako, Kibuloy! Eto kanina para dun kay Kibuloy sana to mga ka-GB Natics eh. Diba? Wag daw iboto yung mga lawbreakers. Kibuloy, tatakbo sa Senado. Okay, next si Agatha, Billionaire TV. Hello po, Senator. Will the committee summon former Customs Chief Ayan. Nicanor Paeldon in the next Eto na. hearing po, since na-mention po Aha. sa last hearing? Pinag-aaralan din po naming imbitahin siya dahil yan yung salita, pangalang nakasulat sa papel ni Mary Ann Maslog at binanggit pa in full ni Guo Huaping na Nick Paeldon daw.
O, ayun, mga kababayan ha, maliwanag. Yan yung sinasabi nila nung sinulat ni Alice Guo doon sa papel, tapos biglang nagsalita itong sila Risa Ontiveros at itong si Joel Villanueva. Bingo! Bingo! Akala ko bongo. Bingo! Mga kababayan, kalang di nila binanggit yung pangalan. Si Nicanor Paeldon po daw yun, sabi ni Risa Ontiveros. At ano pa? Okay, next, Mav Gonzalez, Jermaine. Teka lang, may nag-ano rito. Sabi ni Ma'am Ilocanan ka na, nawala yung join button ko. Bakit po nawala yung join button ninyo? Nako. Mahirap yan pag nawala yung join button. Meron pa naman akong dollar sign, ha? Baka mamaya wala na yung dollar sign ko. Ma'am Ilocanan ka na, wag mo naman akong pinakakaba. Teka lang, double check ko lang, baka wala na yung join button. Ay, nandito pa naman. Mamilukanan ka na ha, pinapakaba mo ako, baka mamaya demonetize na naman ako ha. May join button, refresh lang natin, refresh ko lang. Ayun, may join button pa naman. Natakot ako bigla eh. Kinabahan ako bigla kaya pagkakita ko ng message ni Mama Ilocanan ka na nawala yung join button ko. Puta, sabi ko gan patay tayo diyan. Baka mamaya wala na yung ano, baka demonetize na naman tayo. Nag-aalala pa naman ako kasi Agis pa lang ngayon. Kasi pag halimbawa ganito rin noon nung na-demonetize ako Agis, hindi ko na yun nakuha. Kasi pag 13 or 14, makukuha ko pa yung sahod. Pag na-demonetize ako ng ganyan. Ayun. Oy, ibig sabihin mayroon pa talaga. Ma'am Jing Garcia, masalamat po sa pag-share ng blessing. So, ibig sabihin hindi nawala yung join button ko. Kinabahan ako doon. Di ba? Hindi, bakit wala yung join button niya? Bakit wala? Dapat makikita niya yon. Diyos ko, kinabahan talaga ako. Mga kababayan, syempre, inaasahan ko na yung kikitain ko sa susunod, no? Pambayad ng kuryente, pambayad ng cellphone. Kasi kumuha ako ng cellphone, kawawa naman yung cellphone ko. Pag wala akong computer, wala akong magamit. O kumuha ako ng Redmi. Diba? Sabi ni Ma'am Yuki Sawaki, nagka-trauma ka naka-GPO po eh. Sobra akong kinabahan. Baka mamaya yung cellphone ko mahugot ito. Kasi ano lang to eh. Home credit lang. Diyos ko, 12 months ba yan? Kailangan ko ng tapos sabihin nyo, bayaran ako. Oh, di ba? Mamilokanan ka na. Ayan, sa kanya nagsimula, nagpakulay na tuloy. Kinabahan talaga ako, promise. Yung dibdib ko talaga. Parang kailangan ba sasabihin ko ganito para may magpakulay? Hindi, joke lang yun ha, guys ha. Pero kinabahan talaga ako kanina, yung dibdib ko, pagka message ni Ma'am Ilocanan ka na, kumabog eh. Gumanon yung dibdib ko, parang ang lakas ng heartbeat. Buti na lang, meron pa pala. Akala ko nadali na naman ako eh. Hi, Ma. Hi. Hi, Ma'am. Ayan. Sumagot na po sa inyo yung DFA about your request po about Shi Zhejiang po. Sa pagkaalam ko ay in the process pa rin sila ng pagbigay ng instruction o gabay sa ating embahada sa Bangkok dahil nga hindi naman ordinaryong preso itong si Shi Zhejiang. So bibigyan nila ng gabay yung embahada given the diplomatic concerns. Pero panghahawakan ko at aasahan ko yung assurance na ibinigay ng DFA sa hearing na gagawin nila ang lahat ng posible given yung of course yung status nila bilang gobyerno at yung relationship nila sa gobyerno din ng Thailand, nagagawin nila ang lahat na kaya makapag-establish ng contact kay Shi. Dahil di umano may hawak siyang mga importanteng impormasyon na may kinalaman sa pambansang seguridad ng ating bansa. Alright. So, ayan mga kababayan. Mamalukanan ka na. Hindi ko po alam kung ano isasagot ko dyan. Kinakabahan pa ako eh. Diba?
Hindi naman, ano lang, kumabog lang talaga yung dibdib ko. Again, eto nga, di ba si Kibuloy, etong si Ronald Bato de la Rosa, dahil nga sa pagsasalita nitong si Mary Ann Maslog, mga kababayan, o si Jessica Francisco, talagang, sabi ko nga, pumukhang connect ang lahat ng mga ito. Bakit si Senator Bato kabadong-kabado? Mukhang si Senator Bato, mga kababayan, merong iniiwasan dahil nabanggit na nga po yung pangalan ni Paeldon. Senador Bato de la Rosa, ginagamit si Maslog ng anyay taga Malacanang para ituro sila ni na dating Pangulong Duterte bilang may kinalaman sa illegal na pogo. For the record, meron kong informasyon na you are being used para papirmahin si Alice Go ng affidavit. Affidavit na magtuturo na si President Duterte, si Senator Bongo, si Senator Bato, si General si IDG, General Karamat ay nasa likod ng pugo. Merong tao from Malacanang nag-uutos sa'yo. Tingnan mo yung itsura ni Bato. Galit na galit, gustong manakit. Meron akong information. I can pin you down, my God. Hinihinga namin ng pahayag Grabe, no? I can pin you down, my God! I can pin you down, my God! Paano kaya pag hinuli itong si Kibuloy ng si De La Rosa ng ICC? 'Di ba? Siyempre, ICC, hindi naman literal na ICC law enforcement ang magpapahuli dyan. Ang magpapahuli dyan talaga ay yung mga pulis natin. 'Di ba sila ang magsiserve na international police or Interpol? Mga kababayan, takot na takot kasi eto nga sinasabi ko sa inyo, ano ngayon ang nagiging tulay? Ano ngayon ang nagiging tulay? Bakit natin sinasabi papunta ang lahat ng ito kay Digong? Kasi tingnan nyo yung picture na ito, mga kababayan, na nasa inyong harapan. Si Paeldon, si Alice Guo, si Wesley Guo, nandyan din si Bongo, hindi lang nagpakuha sa picture. 'Di ba? Pero mga kababayan, ang ulo ng executive number 13 ay itong si Digong. Sabi niyang ganon, wala akong kinalaman dyan sa Pogo. Bakit? Hindi ako marunong magsugal. Bakit? Sinasabi ba kapag may kinalaman sa Pogo, kailangan nagsusugal? Hindi ba pwedeng kabig lang ng kabig every month? 'Di ba? Kasi magtataka ka, bakit pinalusot mo ang Pogo na maging legal? Ikaw pa mismo ang gumawa ng Executive Order number 13 na gawain po ng mga legislator natin. 'Di ba? Tapos nung time na sinabi ni General Macapas na mali yung sinasabi ni Bato, na hindi po kayo ang sinasabi. 'Di ba? Hindi po kayo ang sinasabi, may mga matataas na opisyal. Tapos nung executive session, ay sabi ni Bato bigla, i-executive session na lang natin. 'Di ba? Oh. Diyos ko. Bato de la Rosa. Alam nyo, hindi lang natin mapuntuhan ng gusto to kasi naging busy ako kahapon, pero mukhang papunta talaga. Hindi lang papunta kay Digong, papunta pa sa bahay ni Digong. At ang nakikita ko dito na nagli-link sa kanila, tama, ipatawag itong si Paeldon, mga ka-GP Natics. Malaki ang kaugnayan ni Paeldon dito. Di ba naging custom yan, si Paeldon? Tapos maraming lumulusot daw di umano. Nagkaroon ng maraming anomalya, tapos inilagay sa bilibid. Pagkalagay sa bilibid, marami rin dong anomalya. Aba, sa lahat ata ng pupuntahan ni Paeldon, mukhang meron siyang trabaho na dapat gampanan. Nakita natin siya dito, mukhang siya rin ang tulay at tumatrabaho, Alice Guo, papunta kay Digong. Sabi ni Digong. Diba? What do you think, mga kababayan? Sino dapat ang humuli kay Digong? O sino dapat ang humuli kay Bato pagdating ng ICC? Ito ba? Si Espinido dapat? Halata. Diba? Sabi ni Ace Endrack, sana makarating ito sa ICC. I'm requesting Joby Espinido to arrest Bato. Nako, sigurado mga kababayan, galit na galit siguro. Yung galit ni Bato na, I
will pin you down. Sabi, ano kaya ang gagawin niya pag si Espinido ang humuli sa kanya, no? Nako, galit na galit siguro to. Alam niyo, mga kababayan, Ma'am Jing Garcia, may mas malala pa akong alam dyan, eh. PM mo ako. Sabihin ko sa'yo. Hindi, ito pahapyaw lang sa sinasabi mo na magsyota sila dati. Sabi, ano daw sinota daw ni sinota daw ni Paeldon ito para meron daw sasagot doon sa kanilang mga kaso. Pero may mas matindi pa dyan, PM mo ko. may monthly payroll? Sino po may monthly payroll? Si Paeldon? O baka yung mga DDS? Xiaopei ko lang yung group picture, wala si Michael Yang. Arthur, bakit galit na galit? Alam niya nakasama siya sa sabi. Kaya po, yun po yung sinasabi nila. Kaya nga, sabi ko nga kanina, Bato, kung meron ka talagang intel na idinadawit ang pangalan mo ng mataas na tao daw sa Malacanang, why don't you sue them? Why don't you file a case in court at sabihin mo na hindi totoo na kayo ay kasama? O bakit hindi mo kasuhan? Bakit ka natatakot? Puro ka lang bintang. Bakit hindi mo sabihin? Bakit hindi mo name drop? 'Di ba? Takot, ibig sabihin, mga kababayan, ano ba ang ginagawa ni Bato? Bakit niya ginagawa to? Simple. Ito ang totoo. Sasabihin ko po sa inyo. Tandaan nyo ang word na ito na sasabihin ko. Si Senator Bato, dahil nga po alam natin na ito ay hindi pumapasok sa Magic 12 ng Senado, sa survey, alanganin na to na makapasok. Hindi na to makakapasok. Ngayon, ang ginagawa niya, dinedestroy niya yung credibility ng mga witness. Bakit? In order for them, mga kababayan, na tuluyan na ring masira ngayon kung sino pa ang mga lulutang na witness at babanggitin yung pangalan ni Bato, ni Bongo, ni Duterte at kung sino pang alay nila ay hindi na po paniwalaan. Yan ang trabaho ni Bato ngayon. Sirain ang credibility, sunugin ang credibility ng mga witness para hindi na ito paniwalaan ng mga tao. Yan ang ginagawa ni Bato ngayon. Yan po ang kanyang main objective. Diba? Yan ang pinalalabas nila. Kumbaga, itong si Bato, Ma'am Emily Sipagan, salamat. Sabi niya siguro sa sarili niya, "Oy Bato, wala ka ng silbi dyan." Sabi ng amo niya. Ang gawin mo lang, sirain mo yung credibility ng mga tao na lalabas against us. Para pag may witness pa na po sumalang dyan sa Senado kaya sa Kongreso, hindi na maniniwala sa kanila kasi sinabi mo na itong mga ito ay ginagawan lamang ng paraan para ma-implicate at inuutos ito ng mga tao sa Malacanang. Yan ang sinasabi, mga kababayan. Yan ang katotohanan na nakikita ko dyan kay Bato. Yan talaga yung huli niyang, kumbaga, task dito sa kanila. Jing Garcia, hindi ko po alam kung nakabalik na Ma'am Jing Garcia si Trexie Angeles sa pag-practice ng law. Kasi ang alam ko nung March pa natapos 'yan eh. Pero hanggang ngayon wala pa akong balita na naibalik na sa kanya. Mukhang indefinite ata. Maestro Paul Gabsat, tamsak sa'yo ha. Ace Enrac may monthly, kaya nga alam mo, tinatakot. Hindi malayo Ace Enrac na merong monthly si Bato. Si Roque nga 'di ba sabi niya, ang Pogo po ay nakakatulong yan sa presidente, nakakapagbigay yan ng cash, cash resources sa presidente natin. Meron pa ba ako niyan? Hindi ko alam kung meron pa ako niyan yung sinasabi ni Roque na yun 'Di ba? At nagulat tayo ganun din ng pera netong si Roque. Bakit umabot in just a span of 3 years ay from 125,000 naging 125 million. Sir Perolda Rehencia, shoutout po. Sabi ni Mama Ilocanang ka na shameless daw si Bato.
self-destruction. At hindi lang self-destruction. Kasi sira niya, wala naman ang sisirain kay Bato. Ang sinisira niya talaga dyan, yung credibility po noong mga witness. Para kung sakali na idamay na naman ang mga pangalan ng mga lalabas na witness, idamay ang pangalan ni Bato, Bongo, Duterte, Karamat, hindi na po paniwalaan. Yan ang gusto nila, mabawasan po yung tiwala ng tao. Kasi sasabihin ng tao, ginagawa lang yan ng mga tao sa Malacanang, ini-implicate yung mga pangalan ng mga ito. Oh. Sabi ni Mami Lucanang mas matatalino ang mga viewers ni Go Philippines. Oo nga, parang ako naniniwala, mas matatalino talaga kayo. Matalino pa nga kayo sa akin Di ba? Pero di ako papayag. Dapat pare-parehas tayo na matuto sa bawat isa. 'Di ba? 'Yun ang sinasabi ko magkaroon tayo ng give and take. Kumbaga, pag may mali ako, bigay niyo sa akin yung tamang impormasyon. Pag mali kayo, 'di ba? Responsibilidad ko na itama. Oh. Sabi ni Arthur De La Cruz, wala na rin sa karambola program ng DWIC si Trixie kasi pag-aari yun ni Mel Robles na nasa admin ni PBBM. And ang pinalabas nila dyan, mga kababayan, si Trixie daw ay inalis kapag, pag hindi daw inalis, hindi raw po i-renew yung, tawag dito, yung franchise ng DWIC. Which is, nung nag-research ako, na-debunk ko po si Maui Spencer, na paanong sasabihin natin na ito ay hindi i-renew? Matagal na palang na-renew. Diba? Kasi ang alam ko po sa franchise, parang 25 years yan, mga kababayan. 2019 pa na-renew na yung ng franchise ng DWIC Kung di ako nagkakamali, 25 years yan ang franchising. Kaya sabi ko, puta, sinungaling talaga to. Sabi ni Ms. Calderon, walang bawi-bawian kago. Di ba? Mama Gina Alonzo, shoutout po. Mga matatalino dapat yung di gaya ng ibang mga vloggers na bulag sa katotohanan. Okay? So, umabot na rin tayo ng 1 hour and 45 minutes. Salamat sa inyo mga kababayan. Basta, ito abangan natin yung mga susunod na balita rito. Hindi ko man natutukan ng husto ito kasi highlights na lamang po ang aking ipinakita sa inyo. Subalit, sa pagbabalita o sa pagbibigay ko po, ito ay isang hint. Wag na kayong magtaka pag papunta lahat kay Digong. Sabi ko nga ang relasyon ni Digong at ni Alice Guo ay malapit nang lumabas. Alvin Aguilion, shoutout po. Ma'am Connie Ratleg, thank you so much po. Late ka na. Sa lahat ng mga nanonood sa Facebook, nako, magsiselos to. Shamsia Agapito, Ma'am Delna Villar, Caralos Mika, shoutout po from Japan. Sa lahat Ma'am Esther Hambleton, ito si Ma'am Esther, lagi rin nanonood to. Hindi ko maintindihan ng rules and regulation dyan sa COMELEC sa Pilipinas. Dapat yung may mga kaso ay di dapat tumakbo sa government. Most specifically si Pastor Pacquiao. Eto, mga kababayan, mabuti na tanong nyo yan. Iyan sa rules and regulation naman natin. Pagdating, sino ba ang mga taong hindi dapat tumakbo? Naku, magiging ano na naman ako dito. Teka lang. Ayan. Total, ang sabi po kasi dito dapat, ang hindi pwedeng tumakbo, yung mga taong may guilty verdict. Since ito naman kay Pastor Apollo Kibuloy, ay hindi pa naman po final and executory, Esther Hambleton, ay hindi pa po may karapatan pa rin po itong tumakbo. Okay, papakita ko sa inyo. Ito yung ano. Okay, hold on. Ayan. Teka lang
Buti na itanong nyo yan. Ayan, nakasulat dito. Bakit maaring tumakbo sa posisyon ang isang taong nakakulong, mga kababayan? Hindi lahat ng nakakulong ay maaaring tumakbo para sa isang posisyon sa elective position. Depende ito sa uri ng pagkakakulong at kung ano ang kasong napatunayan laban sa kanya. Halimbawa, ang isang detention prisoner o iyong nakakulong habang nililitis ang kaso ay maaari pa ring tumakbo dahil sa prinsipyo ng presumption of innocence na nagsasabing ang tao ay ipinapalagay na inosente hanggat hindi pa napapatunayang nagkasala. Yan yung sinasabi ko kanina. Kung wala pang guilty verdict, wala pang final and executory, mga kababayan, hindi pwedeng pigilan yan ng COMELEC. Yan ang tinatawag na Bill of Rights. Okay? Bill of Rights. Samantala, ang isang taong nasintensya ng pagkabilanggo dahil sa isang krimen ay hindi na makakatakbo sa posisyon kung ito ay nakakulong dahil sa subversion, insurrection, rebellion o kahit anong kasong higit sa 18 months buwan ang parusa. So ayan, paliwanag, nakakulong yung kahit wala pang guilty verdict, mga kababayan, o sabihin natin, nasintensyahan na pala. Nasintensyahan na ng subversion, insurrection, rebellion. Okay? Tapos yung may mga iba pang kaso. O kahit anong kasong higit sa 18 months ang parusa. So therefore, mga kababayan, dahil wala pa naman sa madaling sabi, in a layman's term, dahil si Kibuloy ay wala pang guilty verdict, wala pang final executory or final and executory, ay hindi pa po maaring pigilan sila na tumakbo. May karapatan pa rin silang tumakbo. So ngayon, dahil alam naman natin may kaso yung mga yan, it's up to you to decide whether you are going to vote Kibuloy or the other people na nasa jail. Mga kababayan, yun na lang. Tayo na ang magde-decide niyan. Okay? Hindi naman siguro natin kaya, hindi na natin aantayin na magkaroon ng guilty verdict bago para sabihin natin, wala pa namang guilty verdict, hindi pa yan final and executory, iboto muna natin. Huwag ganun. Diba? Sabi ni Toktex Pool, kasinungalingan. Bakit si Tulfo naging senador? Final and executory na sa Supreme Court and libel case. Pero may pera lang kasi sa COMELEC. Mga kababayan, hindi ako sa syempre, tayo ay hindi naman po abogado. Tayo ay wala din sa COMELEC. So yung mga bagay na ito, meron kasi tayong tinatawag na exemption. At kung paano nila nagawa yon, hindi ko na po kayang sagutin yan. Diba? Doon lang ako sa basic. Abelino Abiar, shoutout po. Doon lang tayo sa basic. Hindi ko kayang sagutin na sinungaling, bakit sino bang Tulfo ang sinasabi mo? At senador, si Rapi. Pero yung kay Erwin, kaya kong sagutin. Diba? Si Erwin naman, yung karapatan naman niya na may libel din to, pero yung ang sa kanya, kaya siya tinanggal sa DSWD dahil sa kaso ng citizenship. Yun kaya kong sagutin, pero ito hindi ko kaya. Hindi totoo, hindi ako magmamarunungan kasi sabi ko, tayo ay ordinaryong tao, very limited ang ating kaalaman. At least nakakapagbigay tayo ng basic. 'Di ba? Dito yung libel case, mga kababayan, hindi ko alam kung paano nakalusot. Hindi ko alam kung ano yung exemption na ginawa dito. 'Di ba? Ilokanan ka na, sabi niya, pero may kaso ng perjury si Kibs, kaya nagsisinungaling siya sa COC. Perjury, pero hindi pa rin, wala pa rin final and executory, mamilokanan ka na. So kailangan may guilty verdict na dapat. Wala pa diba? Sabi ni Socorro Makahiya na kay Ambassador Romualdez nga po yung extradition for Kibuloy to go to US, at tama ka Sir GP, hindi nagbabasura ng US court kung wala pa yung nasasaktal in front of the judge para silang hilo. Diba? Tama naman po.
Armando Permil. Oy, guys, kung sino man po yung nakalimutan ko kasi babatiin ko sana. Yung nag-comment kasi, 'di ba, ginagamit ko depektibo. Hindi epektibo. Pero sabi niya, Mr. Waipek. Nag-comment siya. Kaya ginamit ko po sa title yung Mr. Waipek. Salamat po doon kung sino ka man po. Thank you sa title. Nagamit ko po. Mr. Waipek. Ha? Sabi ni Mama Rosemary Kodama, sorry. Sorry po, sa Japan bawal po yan, sa Pilipinas lang mayroon, only in the Philippines. Kaya eto nga po ang sinasabi ko sa inyo. Kaya nga dapat po magkaroon tayo ng tinatawag nating amendment sa ating pong saligang batas na 1987. Dahil marami po mga kababayan ang nakakalusot. Ano naman ang magiging challenge nila dyan? Siyempre, magagamit ito dahil alam nyo naman ang mga politiko dito sa bansa natin. Napakaraming politiko na kapag kalaban ka sa politika, ipapakulong ka. Diba? Sabi ni Junior Sorema, kahit wala pang guilty verdict dyan ay mananalo. Di yan mananalo. Okay. Siyempre naman, pag binoto nyo yan, kasama pa kayo sa... Bahala kayo. Masusunog kasi yung kadagat-dagatang apoy. Idol, nabasa ko sa FB, totoo ba na na-dismiss yung balikan nyo po, Sir Abelino Abiar. Fake news po yan. Ha? Ma'am Criselda Paret, late ka na. Okay? So, ayan mga kababayan, sana po maliwanag ang lahat. Pag may question po kayo, just leave a comment doon po sa comment section natin ng mga video natin, especially dito. Pag mayroon po kayong mga question na kaya akong sagutin, huwag niyo raw pong pahihirapan, sabi ni Philip Salvador. Yung madali lang daw. Di ba? Sabi ni Ma'am Ilocana, nasobrahan ang demokrasya ginamit ng komunista at leftist para sa mga kriminal lang. Kriminal ng sobrang rights. Correct. See you guys. Bye. Thank you to everyone. Baka meron pang hindi nagla-like dyan, mag-like na kayo kung mga ayaw nyo mag-aya kay Kibuloy. Ay, okay. Mga kababayan, mga ka-JP Natik, sa mga nandito pa po, ayan, para maliwanag ang lahat, eto, topic ni Ma'am Carclea, ako pinahapyawan ko lang kasi sabi niya topic niya daw. At konti lang naman yung alam ko dyan. Mayroon siyang access tungkol sa kaso ni Kibuloy America. Dahil si Tita Karks nandyan naman yan sa California. Yan sila mamilokanan ka na. Kaya nila mag-access. So, meron silang dahil kaya nila mag-access, kaya nila itong itackle ng mas malawak. Okay, so panoorin po natin, punta tayo. Tita Karks, anong oras ng live mo? Tingnan ko lang mga kababayan kasi hindi ko alam kung anong oras ng live niya. Ayan. 10 o'clock Philippine time. Pumunta po kayo 10 o'clock mga kababayan. Please, do subscribe and support Tita Carclea 10 p.m. Philippine time. Sigurado po tayo dyan. May matututunan po kayo at mas broad ang kanyang paliwanag tungkol sa mga kaso ni Kibuloy. Okay? Maraming salamat ulit sa mga nag-share ng blessing, sa lahat ng mga nag-like, sa lahat ng mga nakasama natin ngayon. Thank you so much. Mamilokanan ka na kasi 'di ba renewal ka lang. So pumunta ka lang doon sa baka i-refresh mo lang 'yan, magkakaroon ulit 'yan. Hindi ko talaga kabisado po 'yan kasi hindi ko iniisip talaga 'yan. Hindi ko alam kung paano yung tawag dito, proseso niyan kung bakit nawawala. Kaya